ang pananampalataya ay hindi pananampalataya kung wala tayong bakas na iniiwanan sa ating likuran. Matthew chapter 19 verse 27, pinangusap ni Apostol Pedro, sabi rito, Matthew 19:27, nang magkagayon sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo, ano nga bala ang kakampiling namin? So yun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya. Dahil mayroon siyang iniwan, mayroon siyang tinalikuran. Kaya si Zaccheo, upang mapabilang sa Panginoon at mapatunayan ang kanyang pananampalataya, ipinamigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. Hindi ang higit sa atin, dahil manimit ko, ipinangungusap yan dito. Lucas sa chapter 19 verse 8, at si Zaccheo nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari, ibinibigay ko sa mga dukha, at kung nakasilin akong may daya, sa kaninong tao, isinasauli ko ng pag-aapat. Ginawa ni Zaccheo nito dahil naunawaan niya ang pananampalataya ay hindi pananampalataya kung wala ang iniiwanan sa iyong likuran. Ang pinapulungin pula na namamalimos na si Bartimeo dahil sa walang pag-aari at dahil sa kapansanan, ay iniwan niya ang kanyang balabal na itinuri niya mahalaga sa buhay niya. Eh wala naman siya pwedeng iwanan. Ay hindi pwedeng hindi siya lumapit sa Panginoon nang wala siyang tinatalikuran. Kaya nang sabihin ng Panginoon, tawagin mo ang taong ito sa Mark chapter 10 verse 15. Ano sabi doon? At siya pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Ginawa niya ito dahil alam niya ang taong sumasampalataya ay di maaaring walang iiwanan sa likuran niya. At pinaliwanag ko sa inyo ito, ng mga unang pag-uusap ko patungkol dito, kung gaano kahalaga sa kanya yung kanyang palabal na yaw. Yung nga, sabi ko, ipinantanakit niya sa tag-init o sa taglamig, pinangkukugat niya sa mukha niya pag mayroong sunstorm, pusong-puso yan, sakit ng silangan. Yun ang kanyang kaagapay. Kaya yun ang tanging yaman niya. Kaya nung let's say, puluki, wala siya kari-arian. Pero naunawaan niya, faith is not faith. And kung wala tayong iiwanan sa tulihan natin. Kaya ang binatang tinawag na the rich young ruler, ang ganda pa naman ng tawag niya sa Panginoon, mabuting guro. At nagmalaki pa siya, nabuhay siya sa pagsunod sa batas o kautusan ng Diyos mula sa kanyang pagkabata. Subalit nang sabihin ni Jesus, ipagpili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin, siya'y tumalikod sa Panginoon at ayaw niya na mag-iwan ng anuman sa kanyang buhay. Basahin niyo na lang sa inyong sarili pagkabasa, Mark chapter 10 verse 17 to 22. So yung isang bagay na dapat natin maunawaan at maintindihan. Kaya tandaan natin, sa pamamagitan ng ganong paraan, nagkakaroon ko ng value ang ating pananampalataya. Pangalawa, na nais ko bigyan ng pansin, faith is not faith if you don't give anything. Binibigyan natin ng pansin ay pananampalataya, yung testing dito. Nang tawagin ng Panginoon si Abraham, andun na kaagad yung pagsubok sa kanya. Abraham, iwanan mo ang iyong bayan, ang iyong pamilya, ang bayan kinalakhan mo. Pagsubok yun. At dadalhin kita sa isang lugar na binubukalan ng tulog at ng gatas. Yan ang sabi ron na salita ng Panginoon. Pagkatapos noon, ito na nga, nais kong bigyan ng pansin sa inyo, faith is not faith if you don't give anything. Hebrew 11:17.
sa pananampalataya nang subukin si Abraham ay inihandog si Isaac? Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang buntong na anak. Kaya panibagong pangalawang pagsubok kay Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong nag-iisang anak. Kaya ang pagbibigay ko, pagsubok yan. Kung yung isip hindi pagsubok yan. Ang ibinigay ni Abraham ay ang pinakamama kanyang anak. Alam niyo si Abraham, galing siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Galing siya sa paniniwala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kalimitan ng mga tao sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay naghahandog ng kanilang anak. Ay niya sa Bible. Hindi kaya dumating sa isipan nito si Abraham. Anong pinagkalipan niya sa mga Diyos-Diyosan na aking tinalikuran? Tama ba ang aking napakinggan? Na kailangan ihandog ang aking anak? Pero nakita natin dito, hindi siya na dalawang isip. Kaya tandaan natin, mga kapatid sa Panginoon, amen, faith is not faith if you don't give everything. Ngayon po, nais ko pong bigyan ng pansin ng ilang katotohanan. Kaya po kayo hindi naghamon ng ibig kanina. Diretsong nakagat, kaya kasana medyo sa kunito na kasana nila kukunin yung pagdikong ng pananalapi. Pero hindi po wala po hindi yun ang design sa ating church. Kaya ito na. Marami kasi hindi nakakaunawa patungkol sa tinatawag na pagbibigay. Huwag niyo pong kalilimutan ang giving or tithes ay bahagi ng pananampalataya. Yan ang huwag natin kalilimutan. Pero sinasabi nila, may mga tao na natuturo ng mga bagay nito. Ano sabi nila? Ito daw ay gawa tayo nasa kasama sa kautusan. At tayo daw ay wala na sa kautusan. Nasa biyaya na daw tayo. By grace, tayo daw ay naligtas. Tama naman yun. Tayo ay naligtas ay sa biyaya. Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Pero nais ko pong unawa sa inyo, ang giving or tithings ay hindi sakop ng law. Dahil in-exercise din nung nga nag-exercise dito. Si Abraham, dahil siya magtagumpay sa pagkikipagbaba sa hari na kumuha sa kanyang pamangkin na si Lot. Sabi doon siya nagbigay ng ikasampung bahagi kay Melchizedek. Sino yung nagbabasa sa inyo? So sa madaling salita, wala pa si Moises, dahil si Moises ay paapu-apuhan niya. Wala pa si Moises, ini-exercise na niya, ini-implementa na niya ang giving. Isinasabuhay na niya, kaya ang giving po, ito po'y kinaugalian ng mga taong nais maglingkod sa ating Panginoon. Hindi yan sakot ng kautusan. Pero ipagpalagay na natin, sakot ng kautusan. Sige, tayo. Kung ba sinasabi natin, nasa kautusan, hindi mo nagagawin. Hindi pumatay ka na. Dahil nasa kautusan din yung sinabi, huwag kang papatay. Mangalunya ka na. Dahil nasa kautusan din yung sinabi, huwag kayong manangalunya. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag kang magnanakaw. Magnanakaw ka na dahil nasa kautusan tayo eh. O wala na tayo sa kautusan eh. Di ba mo nang gawin yung mga batas? Nakukuha nyo ba? Kaya hindi totoo yung wala na tayo sa kautusan, kaya hindi dapat gawin yan. Bagamat sinasabi ko nga, ang tithings at ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi sakop ng kautusan. Dahil si Abel at si Cain ay naghandog. Yun na yung exercise ng paghahandog sa ating Panginoon, ang unang bunga ng kanilang inamin. Ano nangyari?
Dinalugdan si Abel. Pero si Cain ay hindi. Basahin ninyo kung anong dahilan. Basahin ninyo kung anong dahilan. Wala kang makikita doon. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay gumawa ng mabuti dahil pinatay ni Cain si Abel. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, mamarapati ka. Pero kung hindi ka gumawa ng mabuti, sabi doon, susunod sa iyo ang kasalanan at papaminuhin mo. Ang tanong doon, ano dahilan? Bakit? Bakit hindi siya kinalugdan? Bakit hindi siya kinalugdan? Sa namang ibig sabihin doon, hindi niya ginawa yung pinakamabuti. At inihandog niya yung mga sirasirang gulay, yung mga may taga. Kasalanan yun eh. Kasi yun ang makikita mo sa Bible, kapag naghandog ka ng hindi mabuti, kasalanan. Pero ang tanong dito, ay paano mo sabihin mo yun ang kapasyahan ng puso ni Cain? Tapos ang ito eh. Gusto ko ito mga kinain ng muod eh. Kasi yun ang kalimitan na tinuturo ng mga tao ngayon. Bigyan natin ng pansin. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, yung kanyang tinuturo. Ito daw dapat ito dapat na ipamahagi o pagtibayan sa loob ng church. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hindi na naunawa kung anong ibig sabihin ito. Pansinin ko yung salita, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nang si Abraham magbigay ng kanyang anak, masaya siya. Bagamat masakit. Na binibigay sa kanya yung pangako sa kanya eh. Doon siya tataki sa pamamagitan ni Isaac eh. Mawala yung ibig sabihin. Halimbawa, pag nagbigay ka ba, ipinasya ng puso mo, magbigay ka ng 20 pesos, nakalagay mo bagat, mabuti yun. Hindi mo mabuti. Eh, yun ang kapasyahan mo eh, panti eh. Yun ang bukad, doon ang masaya eh. Hindi yun ang totoong masaya. Ang totoong masaya, yung magbigay ka na halos mawalan ka. Yun ang totoong masaya. Katulad dito, nagkaroon tayo ng pagkapan ng isang pastor na namatay ang asawa. Mula siya doon sa Zamboanga. Ang isang pamasahe ng isang tao, 7,000. Gusto ko siya tulungan. Kaya talagang wala akong pera. Kaya pagbalik ulit ko, nagulat ako, nag-text na sa akin, Pastor, salamat sa ipinagulong. Pinagulong ni Mama, nagbigay ko siya ng halaga. Hindi ko sasabihin kung magkano. Masakit yung ibinigay niya. Dahil meron kami pangailangan, bayaran ng bahay, 20,000, bayaran ng sa school o kuryente. Pero nagbigay si Mama, hindi ko na lang mapapagigil. Masaya ako sa kanyang pinintay, pagamat malaking pagalan mo sa akin. Yun ang ibig na sabihin nun, nandito na Apostol Pablo. Hindi yung, ang pagkaintindi naman nila, nagbigay kayo ng anak. Yung masaya, pag bumunod ka, nabunod kayo. Ganun lang yun. Yung wala ng preparasyon, nagbunod, 50 pesos. Masaya ka naman. Insulto yun. Lalo na kung kumikita ka ng 2,000 sa isang araw. Insulto yun sa Panginoon. Yun na nga. Balik tayo doon kay Cain. Bakit hindi sa kinamit? Dahil hindi niya ginawa yung mabuti. Eh yun nga ang kapasyahan ng puso niya eh. Magbigay ng mga kinain ng uod. Tama po niyo na ibig ko sabihin? Tulad din si Abraham. Diba? Sa bagay niyo ba yung binigay ni Abraham?
Nakasimangot pa siya nun? Kung siya nakasimangot at nagdadabog, hindi magsasalita ang anghel sa langit. Masaya siya, pero yun yung sinasabi ng masaya siya, pero umiiyak ang kanyang puso. Dahil mahalaga yung ibibigay niya sa Diyos. So, nakukuha niyo na ibig sabihin? Tingnan na rin natin ito, Mark chapter 12, verse 41 to 44. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman, Mark 12, 41, 44. Minamasdan kung paano inihuhulog ng karamihan ng sarapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman na nanuhulog ng marami. At lumapit ng isang babaeng bao at siya'y nagulog ng 2 lekta na ang halaga ay 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang lukhang baong babae ay pinadulog ng higit sa lahat na nangangabuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nangagsipagulog sa atin ay labis. Datapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Bakit diniscriminate niya yung mga mayayaman? Kapasyakan ng puso nila yun eh. Yung mga putal lang ang inibigay niya eh. Ako, ano ibig sabihin? Bakit diniscriminate ng Panginoon? Ang ibinigay nila ay bariya. Mga labis-labis sa kanilang kinikita. Pero ang babae ito, ibinigay na ang buo niyang ikabubuhay. Yung 1 lekta na kasi na yun, kung bibigyan mo na sa ibang salit, ang sabi doon ay yun yung kanyang halos buong ikabubuhay. Okay, magbigay ka ng 50. Okay yun. Kung ang kinikita mo lang sa isang araw, ay 45 pesos or 40 pesos. Ako ano yung ibig ko sabihin? Hindi na naunawaan yung sinabi ron, magbigay ang bawat isa ayon sa itinasya ng kanilang puso, huwag mabigat, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagbibigay ng masaya. Acts chapter 5, verse 1. Ano sabi ro? Acts chapter 5, verse 1. Pinagbibinta ng mga tagasunod ng Panginoon. Si Barnabas, bininta niya yung kanyang lupa, pinala sa paanan ng Panginoon, kaya ang Apostol Pedro. Ginawa ni Ananias at Sapphira, ibininta rin nila ang kanilang lupa. At pagkatapos doon, nung makita nila, laki pala. Ang sabi doon, nagligid sila ng isang bahay. Nagligid sila ng isang bahay. Binigay na kay Pedro. Ano sabi ni Pedro? Ananias, bakit ka nagsinungaling sa Diyos? Di ba nang iyon ay pinag-hindi ka na pagbibili sa inyo? At bakit ngayon may pagpinili, kinakailangan bang magsinungaling at magtaguhan ng bahay at sabihin mo, ito lang ang pinagbilan. Ang tanong ko doon, bakit kinahanapan ni Pedro? Kapasyahan ang puso niya yun eh. Hindi mo bili natin. Doon ako. Bawa ko, 100,000 na rin eh. Hindi natin, doon ako. 80,000. Atin na yung nakita, pahiti. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, ito lang ba ba? Basahin ninyo. Bakit nagligid kayo? Pagdating ng asawa, sabihin mo sa akin, sa ganito bang halaga, ipinagpilit ninyo ang lupa at sumagot ang babae? Oo, sa kanyang halaga. Bakit kayo nagkasundo upang tuksuin ang Panginoon? Ang sabi dyan na iniligid lang nila isang bahagi lang. Hindi yung kabuuan, hindi kalahati, isang bahagi lang. Bakit pinahanap? Kaya hindi nila naunawaan. Gusto nila gamitin yun. Magbigay ang bawat isa ayon sa
kapasyahan ng kanilang puso at huwag mabigat, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hindi niya na naunawaan yung salita yun ng iniibig ng Diyos ang mga tao nagbibigay ng masaya. Magkonferensya po natin. Nagpa-pledge po ako ito. Totoo po ang naging pledge lang natin. Umabot lang ng kulang-kulang 5,000. Si Mama, napakalang po. So, kita niya si buhay tayo, pagbigay tayo. Mama, nakita ko, bigla siya sumaya. Higin mo na ito. Hindi na ako kung paano 15,000. Alam mo, hindi mo na pastor tulong. Ano ito? Pastor tulong mo na sa konferensya. Wala na kaming kapira-pira. Pero habang ako siya, panain ka ng Panginoon. Habang ako lumalago, kita ko sabi ni Mama na okay na nakatingin sa akin. Siguro alam nila, pioneering tayo. Dahil nakakapagbigay kami ng gano'n. Alam nyo, ang saya-saya. Kung sabihin din, alam ko, malaking tulong yun. Pero kung ibinigay ko huwag pa siguro, hindi na yung pabili ng mga hindi ng maraan. Mga delegates. Ano ibig sabihin? Yun ang ibig sabihin ng masaya. Magbigay kayo ng masaya. Wala naman ninyo yun. Kuhan ninyo yun. Yung sinasabi ko. Kuhan ninyo yun. Alam niyo yung masaya na alam mo kahit na ang dami mo, pinili mo ito kasi naman. 15,000. Sampo na lang, bibigyan mo sa sapatos. Pupunit mo yung sapatos ko. Alam mo. Bigyan natin. Kaya na yung kapasyahan ng Diyos. Kaya talaga sinabi ko, bigyan natin na. Kaya lang kapasyahan ng Diyos. Ako yung ibig sabihin. Ang sabi dito, Malakias 3:10. Ito ang sabi, Malakias 3:10, dahil ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matutunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang sabi nito, subukin ninyo ako. Ang ibig sabihin nun, subukin mo ako. Yun yung makikita ang katapatan ko sa inyo. Yung salita yun, ibig sabihin nun, sampalataya mo mula ang sinasabi ko sa inyo. At doon yung makikita kung sino ang Diyos niyo. So ngayon, kung hindi mo sasampalatayanan yun, wala mo sabihin. Hindi ito sa pilitan. Ano ba yung ibig sabihin? Hindi ito sa pilitan. Yun ang kapasyahan ng puso mo Ano ba yung ibig ko tubuhin? Pero tandaan natin, kung hindi natin gagawin yun, ito yung sabi sa verse 11. Ang sabi dito, subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaan sa lagdain ng mga pala ng inyong mga pananim at mamumungan ng sagana ang inyong mga ubasan. Ang tanong dito, paano gagawin ng Panginoon ang pangako niya na hindi ko rin hahayaan sa lagdain ng mga pala ng inyong mga pananim at mamungan ng sagana ang inyong mga ubasan? Ako ano ba yung sabihin? Paano niya isasagawa yung pangako niya? Pangatlo, dito ako magtatapos, faith is not faith if you don't know.
how to wait. Isaiah chapter 60 verse 22. Isaiah chapter 60 verse 22, ang pinakamaliit na lipin ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Yung pangako niya, ano sabi doon? Kapag dumating na ang takdang panahon. Ibig sabihin sa King James Version, ako ang magpapangyari ng lahat ng ito sa takdang panahon. Bakit sinabi yung gano'n? Sa takdang panahon. Ibig sabihin, mangyayari ito kung marunong kang maghintay. Ako ano yung ibig sabihin? Ang sabi pa ng Habakkuk chapter 2 verse 3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Habakkuk 2:3. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo, bagamat parang nagtatagal o bumabagal, ito'y hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. So yun yung sabi na salita ng Panginoon. Kaya faith is not faith if you don't know how to wait. Kaya ang tanong ko rito, anong hihintayin mo? Anong hihintayin mo kung wala ka namang ibinibigay? Anong hihintayin mo kung hindi mo naman sinampalagayanan yung sinasabi ng Panginoon? Anong hihintayin mo kung wala ka namang iniwanan at tinalimutan? Diba? Kaya nasabi ko, ang pananampalataya ay may value kung mayroong kang tinatalipuran at kung pinaniniwalaan mo ang salita ng Panginoon. Alam nyo, nato doon sa ibang mga religious leader, religious group, namimili sila ng salita, itinuturo nila eh. Sa halip na ituro nila ang aming makalaya, ang itinuturo pa din ay sigilin ang gawain ng Diyos, mawala ng ika. Salita ng Diyos yun eh, hindi mo pagpipiliin yun, sinabi ni Jesus, sinabi ng Panginoon, dalhin nyo ang inyong ikasampung bahagi sa aking bahay upang magkaroon ng pagkain doon, sasabihin nila, ayan, panahon pa ng kautusan niya, hindi na isasagawa ngayon niya, hindi kung patay ka na rin. Dahil yung pagpatay sa kumpin ng kautusan. Hindi katwiran yun sa ng kautusan. Lahat naman na sinabi ng Panginoon ay utos. Ano ba yung ibig ko sabihin? Walang sinabi sa Bible na hindi dapat ipatupad at hindi dapat ituro. Kung nasa libutan ka, meron sila encouragement na ginagawa sa gawain makasimilitan. Tapos dito, pagbabawa nila, i-encourage ang tao na magpalain, gawin ang kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Ano ko nasasabi ng nag-i-encourage, ang lakas mag-i-encourage ng taga-sanlibutan? Yung commercial nila. Encouragement yan. Sasakay ka lang sa kabalyo, macho ka lang eh. Mahal-bol ka. Tapos nagsisexy pa, ang lalaki pa ng katawan. Parang may pinugsamahan. Sabi ko nga, bakit hindi naman naninigarilyo yung mga yun eh. Hindi rin yung nagiinom dahil nag-weights yun. Kaya ang gaganda ng forma ng katawan na yun. Sa mga nagba-bodybuilding, bodybuilder, tandaan ninyo, bawal ang bisyo. Dapat ang nilagay nila doon si Palito. Di ba na may pinagsuman? Eh bakit hindi na niya nilalagay? Walang bibili ng produkto nila. Kung ginagawa nila yan, sa salita ng Diyos, gagawin ko rin kung ano sinasabi ng Panginoon. Lucas at chapter 6 verse 38,
Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat sa panukat na ginamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Kaya lang, ang tanong ko nga, kung wala kang ibibigay, ano ang sisiksikin? Kung wala kang ibibigay, anong hihintayin mo? Kasi hindi mo ba sinabi, sapagkat sa panukat na ginamit ninyo. Kung yun ang sukatan nila, kung ano makasyahan ang puso nila, gawin nila, pero huwag nila sirain ang pangangaral na salita ng Diyos. Na ang pagsuporta sa Panginoon ay hindi dapat ginagawa ang kahit Diyos. Huwag nila sirain. Dahil sabi ni Tito, sapagkat sa panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Kung yun ang gusto nila hindi gawin nila. So ang gusto nating sukatan, dikit na mas mabuti. Yung pinakamabuti, yung pinaka-the best. Dahil si Jesus, nang siya'y magbigay, hindi cheap ang ibinigay ng Panginoon. Ang ibinigay niya ay ang kanyang nag-iisang anak. Yun ang kapasyahan ng puso niya, pero ano yung maigit? Kapasyahan ng puso niya ng Ama, ibigay ang nag-iisa niyang anak. Gaano kahalaga yung ibinigay niya? Gaano kahalaga yung ibinigay niya? Sabi ng Bible, ng ibigay, sabi ng mga mandaran, ng ibinigay ng Ama ang kanyang anak na dukha ang langit. Kaya sabi doon, the darling of heaven. Yung pinakayaman ng langit ang ibinigay ng Ama. Sapagkat naniniwala siya sa ganung bagay, maliligtas ang sangkatauhan. Hindi siya nabigo. Hindi na nangyari. Ano ba yung sabihin? Kaya ito man ang karabang ulit ang ibinigay ng Ama. Ang ibinigay niya hindi anghel, hindi kirubin, hindi serapin. Ang ibinigay niya, nag-iisa niya. Ano ang ibig sabihin? Pero masaya siya. Ano ang ibig sabihin mo? Pinanit ang uwa. Pinasa natin. 2 Corinthians chapter 9, verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa kapasyahan ng kanyang puso, sapagkat inihilig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nasa sa iyo, kung masaya ka sa pagbibigay mo sa Panginoon, sumasahod ka ng 10,000, 15,000, 25,000, nagbibigay ka ng 150 monthly sa kawain ng Diyos. Okay na. Alam natin yun, nagdagamit ang Diyos ng mga tao naman. Alam natin yun, hindi ka namin ipahihiga. Hindi natin gagawin yun. Kasi kapasyahan ng puso yun eh. At kung doon ka masaya, nasa sa iyo yun. Kung ba ibig sabihin? Pero hindi tayo titigil dito na sabihin natin kung ano ang magpapalala sa tao. Ang pangako ng Diyos na kasaganaan ay nakalakip kay sa titles. Huwag mo kalilimutan, basahin mo lahat ng titles. Nandun ang pangako ng Diyos. Sabi ko, at sasawakain ko ang lahat ng manahakman at tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapana at ang anak o ang bansang pinili na bayan ng Diyos. Doon niya kinakamit yung lahat ng pagpapala. Wala ka kasi nasabi. So, nang panili ko sabihin. So, yun lang mga kapatid, umakasa ko na naunawaan ninyo ang ating mga pinag-usap muna. Lagi mabigyan ng pansin. Kaya ang title ko dito, Faith and Test. Nag-test ang ating pananampalataya sa kung ano ang ating binibigay. Faith is not faith. You need nothing behind. Pangalawa, faith is not faith if you don't feel anything. Hindi ako namumusap sa pananalapitan, namumusap ako sa lahat ng bagay na pwede mong ibigay sa Panginoon.
ang buhay mo, panahon mo, oras mo. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang true faith is not faith if you don't know how to wait. Napaka-imposible na maghintay ka. Matuto kang maghintay. Amen. Kung wala ka namang iniimbol na pananalapi sa gawain ng Panginoon. Bakit sinabi pa ng Panginoon? Kung saan naroon ang inyong kayamanan na doon ang inyong puso. Tama ba? Pag bumili ka ng motor and max, kaya natin kayo X-Max, kung 400cc, naganagat 300,000, sabihin ko sa iyo, meron kaya ang punas mo. Nananong sa bahay ko, nakaupo ka doon, pinamamas ka mong mahigit. Talaga ng buo. Hindi ka na mahalos makabili ng kit dahil doon. Bakit? Dahil naroon ang iyong kayamanan. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya minsan nangaral ako dito, bago ka makapasok sa langit, mauuna doon ang iyong kayamanan. Hindi ka po pwede pumasok doon na naiwan ang kayamanan mo ito. Mauna ang kayamanan mo. Dahil mauna, magbibigay ka sa gawain ng Diyos. Mamahalin mo ang gawain ng Panginoon. Maasa ko na naunawaan nyo ang ibig kong ipahatid sa inyo. Amen. Faith and testing. Iyon natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isa simple, kaya nakamupusap. Dahil natin tumayo, kawitan natin mga Panginoon. Pag sinabing pinag-usapan ay pananampalataya, tatlong ito magaganap sa buhay ng tao. Meron kang kakalimutan. Meron kang iiwan. Pangalawa, hindi ka mag-involve sa Biblia sa pagsuport na sa gawain ng Diyos. Dahil yan yung pangalawang pagsubok ng Diyos sa buhay ng tao. Ang pangatlo, hintayin mo lahat ng mga ginagawa. Hintayin mo ang resulta ng sinampalatayanan mo. Ito yung sabi ni Habakkuk, bagamat magtagal, bagamat maging palam, ay mangyayari at matutupan. Ito yung sabi ng Panginoon. Bakit kinakailangan maghintay? Dahil doon nasusubok ang pananampalataya ng isang tao. Praise the name of Jesus. Kung walang paghihintay, walang pagtitiis. Kung walang pagtitiis, walang pananampalataya. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, Matthew chapter 24, verse 23, ang magtiis hanggang sa wakas. Siya na ang mailigtas. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hindi natin pwede pag-iwahiwalay na dalawang tatlong ito. Hindi natin pwede pag-iwahiwalay. Diba na, dahil katulad nga na sinabi ko, wala kang hihintayin. Kung hindi mo naman ini-involve ang iyong sarili sa Panginoon. Kung wala kang alaga, ini-involve sa ating Panginoon.
iyong panaunawan, ang katayuan mo sa buhay, ang iyong inaharap, isang bagay na ang dapat mong mapunawan, maliligtas ka sa tumangkulit, ng hindi magandang pangyayari sa buhay ng isang tao, sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, na namaligtas ng iyong buhay, nasa iyong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan na nagawa sa Panginoon. Kaya sa oras nito, mananalangin ako ng isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo mga katagang ito, dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y nagkamali at nagkulang sa iyong harapan. Natawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkakasala at pagkukulang. At dahil dito, nagpasya ako at tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanayaan kitang pumasok at maghari sa buhay ko. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ito sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pamilihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Bubuksan po ang mga altar. Pwede ka lumapit sa ating Panginoon. Makipag-usap sa ating Panginoon Jesus. Pray in the name of Jesus. Lord of God, hallelujah. Salamat sa iyong pamamagitan ng pagmamahal mo. Lord of God, hallelujah. Mamasa sa iyo. Ang mga bagay na hindi mo kaya kung sabihin at hindi mo masabi yung dati mo, magsasabi ang usap sa kanilang puso. O magbigay ka na ng mayong kalayaan sa buhay ng iyong. Pagpalayo ang puso ng dakilang Diyos. Lord of God, hallelujah. Pagpalayo ang iyong mga anak, mag-usap ka sa kanilang. Lord of God, in the name of Jesus, pagpalayo sa kanilang.